God bless. Meron tayo dito dinating na isang Panasonic freezer. Ayan. Ang naging problema daw po nito ay biglang nawala ang lamig. Ating ito yung kanyang bandang likuran. Ayan. Ito ay isang inverter. At ang sabi ng ating minamahal na customer ay ito daw yung tama niyan. Ayan. Nabutas daw dyan sa lugar na yan. Ayan. So ang gagawin natin dyan ay lalagyan natin ng pressure yan para malaman natin kung talagang nasaan ang butas o kung yun lang talaga ang butas niya. So yan, gaya ng dati, naglagay tayo ng access valve para malaman natin kung may iba pang leak. Yan. So kumpirmado ito yung butas. Yan, yan. So hinang natin. Kaya ang problema, kung yung ating panghinang doon, nagbato, yan ang problema kapag kahinang ng bakal. Yung butas yung bakal, karamihan yan, nasuot yung rod natin dito sa loob. Kaya no choice tayo, puputulin natin yan, dudugtong natin ng copper tube yan. So yan yung nangyari, yan pumasok yung kanyang rod dun sa loob, yan dito wala, pero dito, yan. Kasi nandiyan sa lugar na yun yung butas. Yan ang problema sa mga ganitong hinihinang. Kaya kailangan putulin talaga. Naligtas na yan. At okay na lahat yan. Yan. Yan ang talagang pagka pumasok na yun dun sa butas, no choice tayo. Copper tube na ilalagay natin. 100% yan. So yan, iiwan natin siya sa 110 PSI. Bali, evaporator yung ating bawabaran. Dahil yung condensing unit, sigurado na tayo. So, dyan tayo focus naman sa evaporator section. So, yan yung ating namang suction line. Ayan. Hindi siya nagbago. So, okay na yan. I-release na natin yan. Okay, so alright. Magpuproceed na tayo ng pagpa-flashing. Gamit itong ating 141B. Yan, yun yung ginagamit nating pagpa-flashing para sureball yung ating trabaho. So, tinakpan natin ang basahan itong condenser. Yan. Linis naman, hindi naman siya malangis. So, tuloy lang tayo sa pagsasali nating 141B na sinali natin dito sa bote. Sinasaling ko siya dito sa bote para hindi aksayado kasi nasingaw yan Pero pag nilagay mo dito, hindi nasingaw yan. Ayan. So yan. Ilalabas natin yung evaporator na yan. Tatanggalin natin yung mga metal screw niya rito. Maraming metal screw yan dito Aalisin lang natin yung mga metal screw yan para maisuod natin kasi puputulin natin yung kanyang kapilyar para ma-flashing natin ng maganda. Ayan, marami yan. Yung tatanggalin natin yan. So yan, nilagay natin dito yung kanyang mga metal screw para hindi mawala. So yan, ilabas natin para maganda ang paglilinis natin kasi pag gusto mo ng quality na trabaho kailangan ganito ang gawin sa mga pressure. Bali ito, puputulin natin dito sa lugar na to para malakas ang labas ng ating 141B bago lang natin siya dudugtungan. So yun, pinutol na natin para malakas ang labas dito. Sabay ihiga natin ngayon yan. So yan, binalot natin para hindi siya mangalit dito. Medyo matalas kasi ang 141B, sumusunog ng plastic yan. Kaya pag inihiga natin yan, hindi siya madadamage. So yan, nakahiga na yan. Tuloy tayo sa paglalagay nating 141B. So yun salin lang na salin. Ito na lang natitira sa isang bote.
Diretso lang yan. Mamaya, papainal natin sa nitrogen yan. Yan na yung isang naubos natin. Yan na yung isang naubos nating 141B. Ito naman yung pangalawa, sasali natin dito. Yan, gamit yung ating imbudo. Maganda kasi itong nakalagay sa ganito. Hindi siya sumisingaw. So, tuloy-tuloy tayo pagsasalin. Yan na, yung ating dalawa. Pagkasama na yung empty can. So, yan na yung final, yung ating nitrogen. Ayan. Diretso lang siya doon sa evaporator section. Yan ang final flushing natin. Alalay lang. Talagang ganyan. Sa lahat ng paggagawa ng refrigerator, talagang yung evaporator section ang pinaka worst dyan. Matrabaho. Ika nga. Pero ika nga pag nayari mo, talaga naman quality yung ating trabaho. Yung ating loob. Kung ano nangyari. Ayun. Nangangamoy pa. Ayos na. Ayan o. Basang-basa. Sabihin, lumabas ng, ayun o. Tumutulo pa o. Tumutulo pa yung 141B natin. Ayan. Hindi mo natin siya sa tabi. So, okay na yan. Bali, hiwalay natin tong ating capillary. Ibang flashing ang gagawin natin dyan. Hihiwalay natin. Lagyan natin ng sariling access valve yung kanyang capillary tube para hiwalay ang pagkakalinis. So, tingnan natin kung nabasa siya. So, ayun. Ayan o. Meaning na lumabas yung kanyang 141B rito. Ayan, basa. So, ayos yan. Isang buga lang yan. Maliit lang yan eh. Naglagay ng extension ito. Mahaba yung pinasok natin. Tapos naglagay tayo ng basang-basahan. Kasi itong dugtungan ng copper na yan, aluminum yan doon. Kaya kailangan maproteksyon na natin para hindi matunaw yung hinang doon. Safety tayo. Ayan. Bali, basang-basahan yung inilagay natin. Tsaka ito, basang-basahan. Para pag hinang natin dito, hindi mababasa yung sidings natin. So, yun. Isang mabilisan lang ang bira dyan. Yan, o. Sumasagit-sit pa. Mailit. Okay, so alright. So, sa ganitong pagkakataon, kailangan sureball yung hinang. Kaya kailangan natin ng salamin dyan. Ayan, o. So, okay naman siya. So, yun. Ang ganda ng likod. Ayan, o. Ayun. Klarong-klaro kasi kaganyang masisila, kailangan sureball ang hinang natin dyan. So, ipapasok natin yan. At least hanggang dito yung mailagay natin. Yan. Ganyang kahaba. Ayun o. Ayun. Medyo mahaba yung bow niya. Para siguradong hindi siya magbara. Yan. So, by ligtes. Talagang sigurado. So, ayos. Okay sa alright yan. Yun. Okay na. So, yan. Okay na. Ating pagandahin na lang. Para naman guwapo siya.
Lagay natin na yung mga metal screw niya. Ayun. Ayun oh. Nilagay na natin lahat. Buti na lang walang sumubra sa tornilyo natin. Yung iba na sobra eh. Yung iba naman kinukulang. Pero tayo walang sumubra. Hindi man nagkulang. So okay na lahat yan. Ayan. So yan. Katulad ng dati. Ito yung gagamitin nating filter dryer. Bagong bago yan. Kakabit natin dyan sa ginagawa natin. At bago tayo tuluyang magsara, final flushing tayo para sigurado yung ating trabaho. Gamit pa rin yung ating nitrogen. Babacuum na tayo at nakaready na to yung ating freon. Ayan. Vacuumin lang natin siya ng 15 minutes para sigurado. Bali double vacuuming ang gagawin natin dito. Sa unay vacuum, ilalagyan natin ng freon, i-release natin bago yung final na charging. So yan yung ating gagamitin. Pareho siyang Sulfron. So yan yung unang attempt. Ayan. Bago natin siya babacuumin uli. So ilalagay natin tong pin. Kasi binacuum natin yan ng walang pin. So ito sa pagkakataon ito, lalagyan natin siya ng pin. Ayun oh. May vacuum ulit tayo. So yun na. Sinabitan na natin ng gauge. At yan yung ating nagamit na refrigerant. At meron tayong initial na ayan, 7 PSI. Baba pa yan. Hayaan lang natin mag-stable bago natin siya tanggalin yung ating gauge. So, tingnan natin yung temperature na inilagay natin. So, ayan. Nakakakuha tayo ng negative 21. Ibig sabihin, malamig yung loob niyan. Tingnan natin. Ay, ayun, no? Ang ganda ng heating niya. Ayun, no? Okay. Ayos na to. So, katulad ng dati, ipipins off na natin yan. So, bubunutin na natin. Ayun, no? Sabay ipipress natin dito sa lugar na to. Ayun. So, ayun na. Ligtas-ligtas na lang tayo. Ayun, no? Ito. Itong ating hininang na to. Ayun. So, okay na yan. So, paano mga idol? Dito na natapos yung ating ginawa na isang Panasonic inverter na naging problema nga ay nabutas dun sa condensing unit niya at hininang nga natin. So maraming pong salamat muli sa patuloy niyo pong pag-subscribe sa akin at dun sa mga hindi pa nagsusubscribe, paki-subscribe na at paki-like at share na rin, paki-pindot na rin po yung notification bell para lagi kayong update sa ating mga ipinalalabas. Maraming pong salamat at isang pagpapagpalang araw po sa atin lahat. Nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy na sumagana sa ating lahat. Mabuhay po tayo!